Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Friday, Biyernes, ika-6 ng buwan ng Agosto taong 2021. Paalala po sa inyong lahat ang inyong mga face mask, huwag niyong kakalimutan isuot. And pati ho ang inyong mga face shield. And when you're out, be sure umiwas kayo ng 2 metro o 6 na pie sa inyong mga kasalubong o mga katabi. Maghugas din kayong mga kamay with soap and water. And syempre, palakasin po ninyo yung inyong mga katawan. Ito pong COVID-19 Delta variant. Sa totoo lang, siguro hindi na natin kailangan araw-araw paalala. Parang nakakasawa na rin pag paulit-ulit. Pero kailangan din eh. Tingnan ito pati si Secretary Charlie Galvez, Secretary Duque ng DOH, Presidente Duterte, pati Octa, lahat na yata, paulit-ulit na yung Delta variant. Kayang-kaya naman natin sumpuin talaga ito. Kung tayo sa gobyerno, mga private sector, mga pamilya, bawat isa sa atin, gumalaw ho tayo ng iisang direksyon. Kaya nating talunin yan. Sabi nga ni Secretary Charlie, we can beat the Delta variant when we act together. O, tama siya doon. Walang kalaban na mananalo pag yung katalo niya nagkakaisa. Alam niyo ba na masyado nang dumarami yung ating binabakunahan? Dati-dati, yung mga pasaway, kung makakantsaw sa atin Ala, hindi nyo kaya yung mga 50,000 jobs. 50,000 na bakuna, hindi nyo kaya yun. Yan, tumalon ng 100,000, hindi makaimik nag-2,000, nag-300,000. Alam niyo ba kung ilan na ngayon? Mahigit na hong 500,000 jobs, doses, every day. Tahimik sila, no? Kinakain nila lahat yung mga kantsaw nila ngayon. We have a weekly average of 523,000 doses with 3.6 million doses administered in the last 7 days. Meron ngang sunod-sunod na 4 na araw. Na-breach natin yung 500,000 Aba, pag marami talagang bakuna, mas mabilis. Lalo na pag ready yung mga LGUs, okay na okay yan. O, siya nga pala, ang Malacanang inutusan na ang lahat ng mga opisina dito sa National Capital Region na kinakailangan meron silang at least 20% ng kanilang mga trabahante o mga manggagawa sa kanilang mga opisina. 2 linggo. 2 linggo tayong ECQ. Sanay na sanay naman tayo sa ECQ na, di ba? Hindi na natin lahat yan We've been there. Kaya it's a matter of revisiting it. Kung ano yung ginagawa natin noon, gawin natin. Yung mga hindi natin ginagawa na dapat gawin na rin natin. Kaya meron ng Memorandum Circular Number 87 ang ating Executive Secretary Medy Aldea. Ano sabi niya, yung matitirang mga workers na mga ahensya, work from home arrangements. At yung pong size ng skeleton workforce on site, madidetermine yan ng head of agency. And kailangan magsumite ng mga specific percentage ng skeleton workforce
bago mag-August 6. Parang wala pa tayo yata natatanggap ng stopping pattern sa ECQ. Samantala, yung mga agencies naman na nagbibigay ng health and emergency frontline services, ay ibang usapan doon. Kasi kailangan full on-site capacity. Hindi mo pwedeng mga online no. Paano ka naman mag-work sa bahay? Ang pasyente mo yun nasa ospital. Hindi ba? Kaya kailangan pasok tayo. All of us. Yung mga health workers. Oh, by the way, pinapaalala ko ni Secretary Anyo na kayo mapaalalahanan na istrikto ang pagpapatupad ng ECQ dito sa National Capital Region. At nagbabala po si Secretary Ed Anyo sa mga lalabag sa minimum health protocols. Aarestuin kayo sapagkat maraming pulis na i-deploy sa mga lugar na masisikip. Ano bang lugar yun? O hindi dyan, pagpupunta kayo sa palengke, punta kayo dyan sa grocery, kayo mamimili. Mas mahigpit itong ECQ ngayon, sabi ni Secretary Ed. Ang tawag nga daw hard lockdown. Kaya wag na kayo magpaabala, wag na kayo magpa-aresto. Bakit ba kayo mahilig pa-aresto? Sa Quezon City, may fine pa. 300 first offense, 300 second offense, 300 first offense, 500 second offense, 1,000 ang third offense. Sabi pala ni Secretary Anyo, i-improve natin yung contract tracing sa yung isolation ng mga may sakit, may mga kaso. Itong 2 week na ito, dapat gagamitin natin yung oras na yon para madagdagan natin yung mga ginagawa nating measures to prevent transmissions. Gusto nga ako ng mga health workers, 4 na linggo Pero ang problema naman doon, pag 4 na linggo naman, masyadong matagal na yon. Babagsak na naman ulit. Kaganda-ganda na nakaka-recover tayo Mawawala na naman ng trabaho, hinto na naman ang negosyo. Pati yung mga makukulit dyan sa mga oposisyon. Ako, para ko na nakikinita. Katakot-takot na naman na banat ang gagawin nila sa atin. Anyway, meron po tayong hinanda na ayuda para sa inyo. Ang gobyerno, 1,000 doon sa, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, kayo mag-alala, at least 1,000 in a family, which means, kung 4 kayo, di may 4,000 kayo. Yung mga kwalipikado, ibig sabihin, yung talagang mawalang bigla ng trabaho, hindi na pa pwedeng pumasok, yung isang kahig, isang tuka, yun ang kailangan bigyan natin. Tsaka meron din tayo, yung mga kaibigan natin, nagpulong-pulong na kami, huwag kayong mag-alala. Mamaya lang, meron tayong, at nung isang araw pa, mula pa nung isang araw tayo nagsimula yung mga kaibigan natin, yung sila Andrew Tan, Kevin Tan, William Gatchalian, ang mga asawang Francisco, yung si Mayor Cesar Quiambao at Minyak Quiambao ng Pangasinan, Bayambang. Yung sila Michael Tan na yan, ang grupo ng Lucio Tan, group of companies. At yung mga dati natin mga kaibigan,
Maniwala kayo na pagkaisahan na ngayong ECQ, dadagsarin yung kanilang mga ayuda. At dadali natin dyan sa mga barangay sa Quezon City, dyan sa Tondo, meron naman tayong tinanggap ng isang araw. Wala to yan. Kasi sa ngayon kay Mayor Belmonte, baka daw yung mga ayuda galing sa gobyerno, maantala. Siyempre, piprepara pa yun. May preparasyon pa yun. Pero sabi ni Secretary Rolly, by the way, abay, kung hindi tayo nagkakamali, 300,000 plus food packs ang ready for distribution. Palagi naman ready yan si Secretary Rolly. Lahat na nire-refer natin. Merong isa, taga saan ba yun? Pangasinan ba yun? Nag-text sa atin, paulit-ulit na text. Kawawa naman daw siya. Binigay naman lahat ng mga detalyeng hinihingi natin. Pinasa ko kay Secretary Rolly Bautista. Sabi ni Secretary Rolly Bautista sa atin nung isang araw, Sal, yung nirefer mo sa ngayon sa record namin, tumanggap na ng 5,000 yan. Baka ko i-check mo mabuti, baka naman tinanggap ng iba para sa kanya, hindi natanggap. Chinek, ayun, pinadala yung mga prueba, pirma mismo niya kaya di tinext natin naman, sabi ko, ikaw, di mo sinabi meron ka na palang natanggap 5,000. Dapat sasabihin mo yon. Ngayon, kung kulang, sabihin mo, hindi yung papaniwalain mo kaming wala kang tinanggap. Kami naman, tatarantang maganda magpadala ng ayuda sa'yo. Yung pala naman, nakatanggap ka na. Kung kulang pa, sabihin mo kung bakit. Sabi ko, baka siguro dahil 3 anak, may sakit pa daw siya. Kasi yung pinakahuli niyang text, 2 days ago. Pero July 21, nakatanggap na siya. Ibig sabihin, nung mag-text siya 2 days ago, meron na siyang natanggap. Although, nag-text siya prior to July 21. Di ba? Dapat, pag kayo humingi ng tulong, siguraduhin nyo lang na huwag nyong itatago yung kalakaran na nakatanggap na kayo. Kung kulang, sabihin nyo. Para alam natin. Anyway, si Senador Christopher Bongo, nanguna yan sa mga senador. Kung baga, may yung mga sinorvey, tinanong nila, sino ba sa tingin niyo yung mga senador na masipag dito, yung tumutugon sa mga pangangailangan, ano ba sa tingin ninyo? Senador Christopher Bongo, nangunguna. Yung mga maiingay, yung wala nang ginawa, kundi mag-criticize sa gobyerno, nandun sila sa buntot, kulelat. Ayan, lalo na si Trillanes, siya ang pinakakulelat. Si De Lima, kulelat din. Pati yung mga nasa oposisyon. Lahat ng mga bumibira sa gobyerno, puro kulelat yung mga yan. Nasa baba, bottom. Senator Christopher Bongo ang nangunguna sa kanila. Anyway, nagpapasalamat si Senator Christopher Lawrence Bongo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte sapagkat naaprubahan yung dagdag na ayudang pinansya para nga sa mga residente dito sa lugar na papasailalim sa enhanced community quarantine mula ngayong araw na ito, Biyernes. Makakatanggap po kayo, gaya ng sinabi ko kanina, 1,000 bawat membro ng pamilya o at least every member. Ang pinaka-maximum dyan 4,000. Kaya sabi ni Senador Christopher Bongo, salamat, Presidente Duterte, sapagkat tinugunan mo yung aming apila na magbigay ng dagdag ng ayuda sa pinakamahihirap sa ating mga kababayan na maapektuhan itong ECQ sa National Capital Region mula sa araw na ito.
Kasi earlier on, itong Senador Christopher Bongo, nanghikayat sa Executive Department na siguraduhin na mabigyan ng ayuda dun sa mga talagang mahihirap na maapektuhan. Yung mga hand-to-mouth existence, yung kung wala kang trabaho, wala kang kikitain, wala. Kung baga, isang kahig, isang tuka ka. Yun ang pinakiusap ni Senador Christopher Bongo at mabilis naman na tumugon si Presidente Duterte. Aprobado agad ang rekomendasyon ng Department of Budget and Management kasama ang National Economic Development Authority at iba pang mga konsernadong ahensya ng gobyerno para magkaroon ng alokasyon ng 10.894 bilyones na pesos para mabigyan ng mahigit sa 10 milyong mamamayan dito sa NCR. At bawat qualified na mamamayan ay tatanggap ng 1,000 or i-maximum ng 4,000 per household. Kaya sa pamamagitan po nito, makakatulong tayo ng malaki upang maka-survive dito sa 2 linggong ECQ. At ito'y lalong-lalo na po doon yung mga arawan na tinatawag, daily wage earners. Kaya sabi ni Christopher Bongo, yung masipag na senador, kailangan daw po yung mga LGUs, kailangan ihanda nyo yung mga mekanismo nyo, para lahat mabigyan. Kayo naman, dati na kayo may mga listahan. Yung mga dati nang tumanggap, ilalabas nyo lang yun. At saka yung pondong yan, i-diretsong i-download sa LGU. Siguraduhin nyo lang yung mga executives. Dali-dali ninyong ibahagi kaagad yung mga kailangan nila. Na walang mga pagtatangi, walang diskriminasyon. Meanwhile, yung mga iba pa, marami yung good souls na tinatawag, mabubuting kaluluwa na alam nila sa panahon ng ECQ, marami talagang nangangailangan. Kaya itong mga ito, on their own, nagkakanya-kanya silang kontribusyon, hindi na nagdadala ng media, at nagbabahagi po sila ng mga food packs, bigas, sa lahat ng mga nangangailangan. Teka muna. Babalikan po natin kayo, mga kalibas, ang ilang patalastas sa ating istasyon. Okay. Puntahan po natin itong mga sinasabi ng economic managers natin. Sabi po ng mga economic managers, tayo dapat publiko, that means all of us. Kailangan mag-take advantage tayo ng ECQ. Ibig sabihin, mula ngayon, araw na ito, hanggang 20, magpabakuna ho tayo yung mga hindi pa nababakunahan. Para siguradong madagdagan na natin yung bilang ng mga nabakunahan at makuha na natin yung target nating 70% of adult population.
para makamtan na natin yung herd immunity sa lalong madaling panahon. At sapagkat pag nagawa natin to, siyempre, madadagdagan yung at mabibilisan yung pagbabalik natin sa dati nating kalusugan sa ekonomiya. Habang totoo, sabi ng mga economic managers natin, na yung ECQ yan, siguradong negative ang impact niyan. Siyempre, negative. Lalong-lalo na pagdating sa employment para sa Agosto. Maraming mawawala na naman ng trabaho. Pero ang ating pamahalaan po ay determinado na gamitin itong panahon ng ECQ upang mapabilisan natin yung pagbabakuna naman sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga lugar na maraming bilang ng mga kaso ng Delta variant o coronavirus. Para magkaroon tayo ng ligtas na pagbabalik sa mga economic activities natin at makabalik tayo sa trabaho. Alam nyo, gaya nga ng sinabi na natin kanina, yung kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino at yung buong pagbubukas ng ating ekonomiya, nakasalalay po yun sa kooperasyon ng bawat isa sa atin. Alam nyo ba kung ilan nang nabakunahan mula pa nung nagsimula tayo? Meron na tayong 20.9 million doses of vaccines. Pero ito'y out of the 20.9 million, yung 11.7 million pa lang ang first doses. Meron pang 9.1 million ang maghihintay ng pangalawa. Kailangan wag ho kayong mag-aatubili na magpaturok ng pangalawang beses. Balita nga natin, meron tayong mga kaibigan, nagbo-booster shots na. Hindi ko naman maintindihan ito. Masyado kayong nagmamadali yung mga booster shots nyo. Hindi pa nga tapos yung second, nagbo-booster na. Yung iba naman, naka-second, booster kagad. Huwag kayo masyadong nangunguna. Huwag niyong pangunahan ang mga doktor natin. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Dahil lahat ng bagay, pag sobra, masama. Mamaya yan, mga booster sessions, harap na makatulong Kaproblema pa kayo. Kayo talaga. Maghintay kayo. Walang mawawala sa isang taong naghihintay sa tamang panahon sang-ayon sa mga eksperto ng medisina. Kaya naasahan po natin itong pagdating ng maraming mga bakuna sa susunod na 6 na buwan. Naasahan po natin meron tayong mga 132 hanggang 133 yan na mga doses. Ay sigurado, kakayahin natin mabakunahan yung 70 milyong Pilipino na binubuo nitong tinatawag nating adult population. At saka nananawagan din po yung economic managers natin na kailangan yung mga negosyante, ipagpatuloy nyo rin yung mag-innovate, kumbaga maging malikain kayo para yung negosyo nyo hindi masyadong maapektuhan. At yung serbisyo publiko natin, tuloy-tuloy pa rin para marami pa rin ang makakabalik sa trabaho. At ito pong mga hakbangin na ito, kukumplementuhan ito ng National Employment Recovery Strategy para
mag-generate pa ng mga bagong trabaho o kaya naman yung mga dating trabaho habang mayroong mga pumapasok ng mga bagong negosyo. But I wonder kung merong, ako naisip ko lang naman ito. Meron nga tayong ECQ, lockdown, ika nga, bawal. I wonder kung napag-isipan ng mga dapat nag-iisip nito na siguro sa isang lugar, halimbawa, meron kang construction, gobyerno, construct. Yung ba, papatigilin natin. Kung yung mga workers doon, bakunado na, ay ba't natin patitigilin? Dapat tuloy-tuloy ang trabaho yun. Hindi ba? Kaya nga yung mga essential workers, palagay ko, hindi ko lang alam, hindi natin. Kasama ba yun sa mga priority, mga essential workers? Dapat kasama yun sa priority ng bakuna. Kasi you have to beat this coronavirus variant. 2-week lockdown. But in areas na mayroong mga negosyo na pwede namang magbukas because yung mga workers doon ay mga fully vaccinated na. At yung mga papasok, fully vaccinated din. So there is no reason why we cannot continue operating, di ba? Palagay ko yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi ng mga economic managers na mag-innovate tayo, maging creative. O, kailangan medyo pag-aralan natin yun. Kasi hindi ba sabi ko sa inyo, hindi po pwede tayong maging bihag, hostage nitong coronavirus. We have to beat it. Kailangan natin talunin to. Alam, maging malikain tayo. There are many ways of beating it. Samantala, itong DOT, mabuti naman. Kasi matagal na rin natin itong palaging sinasabi. Mulat sa pool. Na kailangan yung mga tourist workers. Yung pinapakiusap ng Sagada pinapakiusap din niya ng sama tayo nang galing doon. Sa Puerto Galera, yun daw ay naasahan nila. Kailangan, kung po pwede, unahin silang bakunahan. Kaya dyan sa Palawan, pabuti naman. At na yung pakiusap ng DOT ng 62,000 doses of coronavirus vaccine mula sa DOH ay napagbigyan. Kaya mga 31,000 dyan sa Palawan, mga tourism workers ang babakunahan. At dumating na po yung 4,000 bakuna dun sa lugar na yon. At yung unang batch ng mga manggagawa na ugnay sa turismo, babakunahan na. At palagay natin, ito ang dapat maging attitude sa lahat ng mga tourism spots. Kasi malaking bagay talaga pag yung mga magagandang lugar natin, binubuksan natin sa mga turista. Local tourist lang pwedeng-pwede na hindi naman lahat. ECQ. Merong mga lugar na hindi ECQ, may GCQ, merong enhanced ECQ, may ano-ano Naman sabi, in areas na po pwede, buksan natin. Pero, kailangan bakunado yung mga tao ngayon. Kaya tama yung sinasabi ni Mayor James Mayor Futen ng Sagada. Sana kami, 12,000 lang naman kami rito. Sabi niya, we rely mainly on tourism. Sana bakunahan na kami lahat dito. Para makabukas na kami ng negosyo namin dito. Nakatanggap na kami ng mga turista.
At kahit na sila may dalang coronavirus, pag bakanado kami, ligtas kami at hindi kami makakaawa sa kanila. Hindi, kailangan bakunado rin sila. May naman sinasabi nga natin kung para-pareho bakunado, there is no reason why you have to stop operating doon sa mga lugar na pwede. Kaya yan ang tinatawag na creativity tinatawag. Kaya mabuti naman na itong DOT nagsagawa ng ganyang mga programa na mababakunahan ng mga tourist workers natin. Yun din sa Boracay. Yun number 1 ang Boracay sa atin, di ba? Diyan sa yung pinanggalingan natin. Yung rice terraces, ako, ubod ng ganda. Mas matindi pa sa Baguio yung sigsag sa Kalinga At ubod ng haba. Ang Baguio, maiksi lang In 30 minutes tapos na yung sigsag mo doon sa Kalinga pa yun, nako. 3 oras na, hindi pa tapos yung sigsag. Kaya nga, I was in awe na can you imagine yung buong Cordillerang mga bundok na yun? Malagyan natin ng kalsada, simentado pa. Tinitingnan ko mula doon sa sasakyan na ubod ng layo. Jesus Maria pa, nag-i-snake siya Parang siyang simentado. O ilang administrasyon yung nagtulong-tulong na maglagay nun. Kailangan i-advertise natin yun. Kaya kailangan din. May mga lugar na kasi napansin natin 3 hours ka naglalakbay. Matapos ang 3 hours saka ka makakarating sa isang barangay. Kailangan, along the way, dun sa sigsag na yun, meron ding mga stopover. Pwede kang kumain, magmerienda. Saka dagdagan natin yung mga, napansin natin, may mga militar, may mga pulis din. Pero dagdagan pa natin, kailangan talagang secure na secure yung lugar na yun. Yun. Yun nung palang nung isang araw, si Presidente, sinalubong niya yung 3 milyon na bakunang dumating. Galing naman ito sa COVAX facility na ang pinakamalaking contributor po doon ay ang Amerikano. Kaya nung Martes, winelcome po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang 3 milyong doses of Moderna donated by the United States. At ito po gagamitin sa kanyang Presidente doon sa mga mahihirap. Mas maraming mahirap 75% ang mahirap sa atin At sa kanyang pagtalumpati doon sa pagdating dyan sa Villamor Air Base, nagpasalamat po si Presidente Duterte sa Estados Unidos para doon sa pagpapadala nila na itong 3 milyon na shipment ng bakuna. Siya po'y nagpasalamat doon sa generosity na pagbabahagi nila ng kanilang bakuna sa ating bansa. Pasalamat din po siya sa COVAX facility dahil patuloy na nagbibigay ng libreng bakuna dito sa ating bansa. At inaasahan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang patuloy na pagbabahagi nitong nakakaligtas na buhay ng mga bakuna sa mga susunod pang panahon. At nagpapasalamat din po siya na yung mga dumating pang donasyon, maliban po sa bakuna, meron ding mga kasamang medical supplies, meron ding mga equipments, at kung ano-ano pang mga provisiones na nagbibigay ng suporta dito sa ating
pamalang programang pagtugon sa coronavirus, sapagkat ito'y malaking tulong sa ating mga kababayan. At idiniin ni Presidente na itong latest na donasyon ng Estados Unidos ng 3 milyong bakuna, talagang dapat ito'y iturok doon sa talagang walang-wala, yung mga salat sa yaman. Sapagkat itong mga taong ito cannot afford, hindi nila kaya ang bayad mo. Buti kung mayaman at kayang-kaya. Maraming ang mayayaman ng mga nauna na Nakakuha sila. Hindi mo malaman kung paano nila pinagkukuha yun. But nakakakuha sila. Money talks. When you have the money, everything is easy. Pero, sabi ni Presidente, yung mga ayaw sa inyong magpabakuna, kailangan ikayatin namin kayong magpabakuna kasi alam nyo, baka makasama kayo dun sa 70%. Halimbawa, 60% lamang ang nabakunahan. Yung 10% yung mga ayaw. Hindi apektado tayo. Herd immunity nga, 70% Kaya kailangan, sumali kayo. Magpabakuna po kayo. At sabi ni Presidente, yung kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos upang talunin natin itong pandemic nito, pinapakita lamang yung malakas at malalim na pagiging magkaibigan ng dalawang bansang ito. Sapagkat tayo naman ang talagang focus natin sa ngayon, ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Ito namang meron namang, siyempre, alam nyo, you cannot please everybody. Ito namang Coalition for People's Right to Health. Umaangal naman. Habang totoo daw na itong mga lockdown ECQ ay malaking bahagi sa pagsawata ng pagkalat ng COVID-19, kailangan daw ang gobyerno dagdagan ng mga testing and tracing efforts para sirain itong kadena ng transmission. Kayo naman, ikaw rin Coalition for People's Right Hindi ka rin nakikinig Sumasali ka rin sa mga sinasabi ng oposisyon. Ano pa nga bang ginagawa? Hindi ba palagi na nga yung palaging we're improving, enhancing, the testing, isolating, yun nga ginagawa natin Pagkatapos, ano pa nirereklamo nito? Ano nga yun? The group emphasized that corona tests have been stagnant at 40,000 to 50,000 per day. Kayo talaga, reklamo na naman kayo. Alam nyo, dinadagdagan yan as we go along. Hindi yan stagnant, dynamic yan. Di ba dati-dati nga Sabi nyo nun hindi makabot sa 10,000 Yung mga test. Biro mo, nakabot na tayo ng 50,000 a day. And most likely, mas marami pa dyan. Tapos sinasabi nitong grupo, yung daw mga kaso, hindi naman daw bumaba. 3,000 to 4,000 cases a day. At bakit naman daw ang Pilipinas, thousands of cases per day? Parang normal. Sa ibang bansa daw, ang normal sa kanila, walang COVID case. Or at least, an increase of 100 per day. Kaya talaga, masyado kayo mareklamo. Basta tandaan nyo, ginagawa ng gobyerno ang lahat upang mahadlangan natin ang pagkalat ng Delta variant at ng coronavirus. Yung mga mungkahi ninyo, yung pre-testing and medication,
ginagawa na natin yan. Yung fast and intensified contact tracing, ginagawa na rin natin yan. Yung broad and fast inoculation, ano ba nga ba? Di ba, kinakalampag nga ni Presidente mismo bilisan natin, dagdagan pa natin. Pagpapalakas ng health system, ano pang tawag mo doon, di ba? Pinalalakas natin yung capacity natin. Dinadagdagan natin mga hospital beds. Yung mga hospital, dami ng pinatayo. Mga modular hospitals, kung ano-ano. Mga isolation centers, quarantine centers. Pero alam nyo, itong grupo to, wala. Alam niya, bigo ang gobyerno. Oh. Talagang linyang oposisyon Bakit daw natin sinisisi ang mga Pilipino pag nagkakaroon ng kayo, hindi rin kayo nag-iisip yung mga pakontra. Totoo naman. Tayo ang may dala ng Delta variant. So tayo rin ang susugpo nito. Pag tayo maingat, hindi makakapasok sa atin. Sinusunod natin ang minimum health protocols. Kung nagpabakuna na tayo, sumusunod pa tayo, paano makakapasok? Pero pag ikaw pasaway, sisirain mo yung wall. You're gonna breach the wall. O edi doon magsisimula. Meron pa sila nirereklamo. Bakit daw after 1 year ng pandemic, bakit daw yung mga nurses natin at yung ibang health workers nagdaranas dahil sa kakulungan daw ng response natin sa pandemic. Like what? Failure daw containing a pandemic has caused overwhelming workload and tremendous risk for the health and lives of care providers. Hindi nga ba binigyan na nga natin, di ba? May mga special allowances nga Pagkatapos, dinagdagan natin ng mga equipments, yung mga magagamit nila, yung gagamitin nila. Ang nirereklamo pa nila, bakit daw? Yun daw number of nurses na deploy, parang bumaba by 12%. Marami pa daw bakante, 13,000 ang bakante ng plantilla position of health workers since 2016. Alam nyo, yung kasing iba, sa halip na dito papasok sa bansa, mas gusto nila dun sa labas. Siguro, mas malaking sweldo nila dun. O kaya, tayo naman kung ako naman, between trabaho ko sa abroad saka dito, may problema ka rin pag nasa abroad. Mas malaki din ang gastos mo doon. Malaki nga sweldo mo, malaki rin ang gastos mo. Mantalang dito sa Pilipinas, kung katamtaman ang sahod mo, at hindi naman kailangan pang araw-araw nagagastos ka, hindi pa parang ganun din yun. Ay, nako. Teka muna. Eto na naman itong si Senador Pangilinan, itong kapatid ni Anthony Pangilinan. Kahapon kailan ba? Kahapon ba? Hindi. Nung Miyerkules, kausap natin si Anthony Pangilinan. Kasi may nirefer sa atin na isang teacher daw dyan sa Samar involved sa trafficking ng mga estudyante. So, inirefer kagad na aking Secretary Liling Briones sa aking PNP Chief General Guillermo Elizar. At binigay natin itong telepono ng kaibigan natin, Anthony Pangilinan. Ito, kapatid itong senador. Nakakabatang kapatid. At every time,
Kausap ko siya sa telepono. Sabi ko, Anthony, matagal ko na ako kaibigan si Anthony, pati yung kanyang asawa si Maricel Laksa, anak ni Tony Ferrer. Although mas nauna ko naging kaibigan si Kiko Pangilinan eh. Nung wala pa itong asawa, nung kumukonsulta pa ito sa akin, nung may programa sa radyo. Sabi ko sa kanya, alam mo ba na binibiro ko palagi ikaw at yung kapatid mo sa programa ko? Sabi niya, hindi. Sabi ko, alam mo, pag yung kapatid mong senador bumabanat sa gobyerno, sinasagot ko. At sinasabi ko sa programa ko, Anthony, turuan mo yung nakakatanda mong kapatid. Eh, kasi alam niyo si Anthony, magaling. Isa mga kapatid sa tingin ko siyang pinaka-sharp. Siyang pinaka-magaling. Magaling magpaliwanag. Gwapo pa. Siyang pinaka-gwapo sa mga kapatid. Artista yun eh. Kaya nakakuha si Maricel Laksa eh. Gandang babae. Ang gagaling pa ng mga anak. Ang gaganda pa. At saka mga nagmana rin. May mga talent din. Anyway, sabi niya, hindi ko naririnig. Pero siguro pag sinabi ko sa kapatid ko, sasabihin niya rin sa akin. Pag sabihan mo yung kaibigan mo. Anyway, meron na naman kasing bago ito si Senador Francisco. Si Kiko Pangilinan, ang asawa ni Sharon Cuneta. Hinihikayat niya ang gobyerno. Kung maaari daw, i-prioritize natin ang ekonomiya, yung access sa pagkain, support for health frontliners. Dahil daw ito, deals with more infectious COVID-19 dahil Delta variant. Yan ang sinasabi ko, Anthony. Hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling ang mga sinasabi nito, yun na nga ang ginagawa ng gobyerno eh. Parang wala na siyang masabi. Yung ginagawa ng gobyerno, inuulit niya lang. Para tuloy lumalabas, sinisiraan mo ang gobyerno. Sabi mo, sira ang delivery system. Sino magsabi sa'yo sira? Kung sira yun, ang dami na nagreklamo. Wala nga stoppage ang delivery. Kahit na ECQ tayo, sinabi ng yung transportation, hindi yan ihinto. Yung mga delivery ng food services, tuloy-tuloy yan. No? Saan galing yung mga pinagsasabi mong sira ang delivery system ng food at health services? Yung health services, kahit ECQ, tuloy pa rin, 100%. Hindi pa pwedeng mga arrangement, trabaho sa bahay, walang ganon. Walang kita pangtusto sa pagkain o gamot. Talagang wala. Yung iba. Kaya nga meron tayong allowance ng 1,000 hanggang 4,000 eh. Yan ang problema kasi. Nakaupo ka lang dyan sa bahay mo eh. Nanonood ka lang. Mali pa yata ang pinanonood. Puro Netflix yata ang pinapanood mo. You're not updated with what the government is doing, Mr. Pangilinan. Ay, nako. Lahat ng mga pinupunto mo, Senator Kiko, tama, except that it's being done already. Para ka naman si Ate BP Lenny. Ginagawa na nga eh. Ang gawin ninyo, ikaw, sumama kayo sa gobyerno na manghikayat, magpabakuna, mag-observe ng mga protocols, magbigay kayo ng mga mungkahi na makakadagdag sa kagalingan ng mga pinatutupad. Hindi yung mga mungkahi nyo, dati nang ang ginagawa. Inuulit nyo lang. Talaga naman kayo. Ay, nako, isa pa ito, yung naging naging vice presidente, napakaswerte mo rin ano. Sapagkat sa dami ng mga kaso, hindi ka nakulong. Yung iba, nakulong.
Ako, mahirap na magsalita. Kung makabanat sa gobyerno ito, dating naging vice presidente, akala mo napaka galing at napakalinis. Ay, nako. Pagkatapos, binabanatan niya si Secretary Duque. Sabi niya, komedyante raw si Secretary Duque. Kung komedyante si Secretary Duque, di ano na ang tawag ko sa'yo? Di payaso ka. Sabi raw ni Secretary Duque, hindi naman daw sila reactive sa TOH. Proactive nga daw sila eh. Sabi nitong dating naging vice presidente, komedyante ka. Kung totoo yung sinasabi mo, di sana nasikir mo na yung 100 milyong. Kailangan na palawakin yung kakayahan ng Genome Center. Kasi daw yung Genome Center ang only facility in the country that can conduct genome sequencing to determine the variant of coronavirus a person has contracted. Ako, may sagot na sa iyo dyan si Secretary Duque, antayin mo na lang. Hindi na ako sasagot para sa kanya. Palagay ko, mali na naman impormasyon mo. Kaya kayong mga mareklamo, pakinggan nyo naman ang World Health Organization. Ayaw, yun, si Kiko kanina, kasi mali ang response ng gobyerno sa pandemic. Lahat sila. Pati na yung mga gusto tumakbong presidente. Ganun din ang sinasabi. Pero ano sabi ng World Health Organization? Pinapurian nga ang pamahalaan sapagkat yung ginawa nila ngayong ECQ. Okay na okay yan, sabi niya. Giving more time to respond dyan sa threat ng maraming darating na mga paghawa ng coronavirus, Delta variant. Kaya itong ginawa ng ECQ for 2 weeks, ito ang magandang pamamaraan upang masawatan natin. Kaya daw yung travel ban, pati na yung mas mahabang quarantine period, pati yung striktong testing natin sa mga dumarating na mga biyahero. Itong lahat, nakadagdag sa paghadlang sa pagpasok nitong kinakatakutan nating Delta variant na kumalat na po ito doon sa 123 other countries. Kaya lahat daw po itong mga mayor ang binanggit natin, sabi ng World Health Organization. Lahat siya nakadagdag, nakakontribute sa paghadlang at sa pagtuklas natin sa mga merong kaso ng Delta variant. Kaya kailangan daw mag-prepare pa tayo. Dati na nga nagpiprepare, dagdagan pa natin. Yan naman kahit na hindi na sabihin yan, it goes without saying yan. Kasi nga, nasanay na tayo. 1 year and 6 months na tayo Magaling na tayo. May karanasan na. Yan yung sinasabi nilang supply of oxygen, di ba? Dinadagdagan na nga natin yung supply ng oxygen kasi kailangan natin yan. Alam nyo doon sa ibang lugar? Matindi. Yung sa India, sa Indonesia, sa Myanmar, grabe yung Delta variant doon. Talaga namang hindi sila pinatawad. Kaya dahil dyan, kailangan ngayon ng maraming bansa ang nangangailangan talaga ng mga dagdag na supply ng oxygen. Kasi yun ang kadalasang kailangan Dahil pag tinamaan ka, hindi ba palagi naririnig natin ini-intubate, kailangan ng oxygen,
hirap na huminga. Yan ang palaging problema ng may sakit sa coronavirus. Pero inabot na ho tayo ng oras. Sabi nga, kailangan na naman tayong magpaalam pansamantala at magpaalala sa inyo na magsuot po kayo ng inyong mga face mask, your face shield, kahit na kayo bakunado na. Huwag niyong kalilimutan na gawin yung automatic SOP, yung pagsusuot ng face mask, face shield, washing of the hands, observing the social distancing of 2 meters or 6 feet. And syempre, yung palalakasan nyo yung inyong mga immune system, maging malusog kayo. At pag kayo po ay nagising na sa umaga, huwag niyong kalilimutan na magpasalamat po tayo sa dakilang lumikha sa pagbibigay sa ating buhay, pagdurugtong po nito, sa pagbibigay ng biyaya sa araw-araw, sa pag-akay sa atin sa tamang landas. At pinalangan po natin na si Presidente Duterte ay patuloy na magkaroon ng mabuting kalusugan sa sampu ng kanyang pamilya at mahal sa buhay upang ipagpatuloy niya ang kanyang matapat na paglilingkod sa ating mga kababayan. Manalangin na rin po tayo sa ating mga kalusugan at sa ating kaligtasan. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli, alas 2 hanggang, alauna bukas tayo, dahil Sabado eh. Fairness ngayon eh, hanggang bukas, alauna hanggang alas 2 ng hapon. At nagsasabi po sa inyo nga, let us tread the path of roses. And let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka eh. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your report.